China sa mga naval drills na isinasaayos ng Pilipinas at iba pang bansa, lalo na kapag ang mga drills ginagawa sa mga lugar na kanilang inaangkin sa West Philippine Sea. Welcome po sa ating panibagong video vlog dito sa Friendly Talk TV. Paki-like, share, and subscribe po ng Friendly Talk TV. Ang topic natin po ngayon ay itong tila takot ang China kapag may mga military at naval drills na ginagawa dito sa ating mismong teritoryo. At ang mga Chinese naval ship, maging ang kanilang Coast Guard ay nag-aalisan at umiiwas na tila may kinakatakutan at nadidetect ng mga radar ng system ng ating mga warship o maging ng ating mga itong news. Dahil sa patuloy na bilateral at multilateral maritime cooperative activity ng Pilipinas kasama ang ibang kaalyadong bansa ayon sa Philippine Navy. Gaya ng kakatapos lang na pagsasanay ng AFP kasama ang French Navy noong isang linggo kung saan walang na-monitor na barko ng China malapit sa lugar na isinagawa ang pagsasanay. Actions of the government to bring in other nations to observe and protect the rules-based international order are very much welcome, and we have noted a marked decrease in the illegal and coercive actions of the PLA Navy each time there is a multilateral or bilateral maritime cooperative activity. Nitong buwan ng Pebrero, sunod-sunod ang isinagawang pagsasanay ng sandataang lakas kasama ang Estados Unidos, Japan, Australia, Canada at France. Ayon sa Philippine Navy, asahan pa ang mga ganitong pagsasanay. Welcome development naman para sa sandataang lakas ang pag-unfreeze ng Estados Unidos sa $336 million na military assistance nito sa Pilipinas.
Ayon kay Trinidad, maipagpapatuloy na ng AFP ang mga programa gamit ang naturang pondo para sa land, air, sea, support system, cybersecurity at iba pa. The unfreezing of the aid to the Philippines by the U.S. government is a very much welcome development. And with this particular unfreezing of the support by the U.S. government, it only means that our programs that have been initially planned out will push through. Positibo rin ang pananaw ng Malacanang ukol dito. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, malaking tulong ito sa bansa at nagpapakitaan niya ito ng patuloy na matatag na relasyon ng Pilipinas at US. So kung nagkaroon po tayo ng exemption at nagkaroon po tayo at ibibigay po at i-release ang $500 million foreign Filipino financing sa atin, ito po ay napakalaking bagay at nagpapasalamat po tayo sa suporta na yan. Samantala, nakahanda ang Philippine Air Force na magbigay ng escort sa mga civilian aircraft na nagpapatrolya sa West Philippine Sea kung kakailanganin. Whenever we are called upon to deploy our air assets to support other aircraft operating, be it civilian aircraft or another military aircraft, the Air Force is capable. Kasunod ito ng ginawang paglapit ng hanggang 3 metro ng helicopter ng Chinese Navy kamakailan sa eroplano ng BFAR na nagsasagawa ng Maritime Domain Awareness Flight sa Bajo de Masinloc. Ayon sa Philippine Air Force, bahagi ito ng kanilang mandato. That's part of our mandate to support any other aircraft that is in danger or in distress, to ensure the safety of any of our other government equipment, be it on air or on the ground. That's part of our mandate. Gayunman, depende pa rin ito sa ibibigay na instructions ng National Headquarters. Ayon kay Colonel Castillo, nasa 20 meters pataas ang safe distance ng isang helicopter sa iba pang aircraft. Sa panig ng Philippine Navy, hindi katanggap-tanggap ang aksyong ito ng China. Nangako ito na patuloy nilang poprotektahan ang ibang ahensya ng pamahalaan na nagsasagawa ng patrolya sa West Philippine Sea. The actions of the PLA Navy to endanger the life of the BFAR personnel is unacceptable. The AFP will not go down to the level of illegal actions when confronted with actions that are illegal, that are coercive.
nila dahil alam nila ang posibleng mangyari. So yun po yung reaksyon natin dito sa nangyayaring pag-iwas ng China. Ay alam natin na itong China ay may kinatatakutan din. Kaya alam nila na ang Pilipino o tayong mga Pilipino ay pumpapalag din pagka once na tayo ay nalagay sa alanganin, gaya nga na sinabi ni PBBM. Once na merong namatay sa hanay ng militar o sa mismong sa mga mamamayang Pilipino, halimbawa ang mga ngisda, ito ay isang akupwar na at posibleng pagsimulan ng digmaan. Yan ang iniiwasan ng China. Okay, so kung kayo po meron din mga gustong sabihin at gustong